Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magkakasamaan ng loob sina Lyneth at Carlos dahil sa pang-aapi ni Carlos kay Annalyn. Kaya nga lumipat si Annalyn sa Eastridge dahil ganito ang nangyari sa kanya sa Apex. Tapos si Carlos pa ang gagawa nito sa anak niya. Magandang araw at welcome back sa aking channel. Mga pangyayari sa abot kamay na pangarap na pag-usapan ni Don Pepe at Giselle ang tungkol sa SPA. Kailangan nilang mapag-aralan ang laman ng SPA para hindi na ulit maghari si Moira. Mabuti na lang tumawag ang kasambahay ni Robert para isumbong na umakyat sa kwarto si Moira at mukhang may kukuhanin. Nagbilin si Giselle na wag hahayaan na makaalis si Moira nang may dala na kahit anong dokumento. Nung ibaba na ang tawag, nagmamadali na si Giselle para maabutan niya at mapigilan si Moira. Samantala, malungkot si Annalyn. Nilapitan siya ni Lindon na may dalang wafer sticks. Alam ni Lindon na masama ang loob ni Annalyn. Aminado si Annalyn na may pagkakamali rin siya dahil wala siyang preno ang bibig niya. Nagpayo si Lindon kasama ito sa pagiging doktor nila. Kung siya yon, okay lang sa kanya. Dapat sila matuto sa isa't isa. Pero dapat maayos ang pagtatanggi ni Dr. Carlos na may halong pagkapropesyonal sana. Meron talaga ng mga seniors sa kanila na hindi tanggap ang may nagsasuggest na iba. Nasigawan at napagalitan pa si Annalyn. Wala naman ito kay Annalyn dahil maliit na bagay lang ito kumpara sa mga ginawa sa kanya ni Moira. Samantala humingi ng tawad si Carlos kay Lyneth sa mga nangyari sa kanila nung nakaraan. Hindi niya dapat sinisigawan o inaaway si Lyneth dahil fiancé niya siya. Nakokonsensya si Carlos. Naiintindihan naman ni Lyneth ang reaksyon ni Carlos dahil naglihim siya. Nangako si Carlos na hindi na ito mauulit at nagkaayos na sila. Maya-maya ay inayan ni Lyneth ang anak para sabay silang kumain. Sinabi ni Annalyn na may operasyon sila at hindi siya makakasabay. Pero napansin ni Lyneth na mukhang matamlay si Annalyn. Noon naman palagi siyang excited. Hinipo-hipo niya si Annalyn dahil baka may sakit siya. Sabihin na lang kay Carlos na magpapalit na lang siya kung hindi naman kaya ni Annalyn. Dumating rin si Carlos maya-maya. Gusto sana ipakiusap ni Lyneth na wag na isama si Annalyn pero pinigilan siya ni Annalyn. Ayos lang siya at tutuloy siya sa operasyon. Nagkatinginan sina Annalyn at Carlos. Parehas masama ang tinginan nila, lalo na si Carlos. Umalis na rin agad naman si Annalyn. Inamin ni Carlos na baka siya ang dahilan ng pagiging masamang pakiramdam ni Annalyn dahil magkaiba sila ng ideya tungkol sa operasyon sa pasyente. Nagmamalasakit lang si Carlos sa pasyente. Sabi ni Lyneth, maiintindihan ito ni Annalyn. Aalis na sana siya para makausap si Annalyn pero nagsabi si Carlos na hayaan ni Lyneth na maresolba ni Annalyn ang nararamdaman niya na mag-isa. May mga sari-sarili na silang buhay pati na rin si Annalyn. Marami pa silang aasikasuhin kasama ang kasal nila. Konting nararamdaman lang ni Annalyn, masyado na agad apektado si Lyneth. Masyado niyang binibaby. Minsan nakakasagasa na siya ng damdamin. Tulad ng nangyari sa picnic, hindi ito matanggihan ni Lyneth na hindi iniisip ang pwedeng mangyari sa kanila ni RJ. Kung hindi maintindihan ito ni Annalyn, malaya siyang lumapit sa tatay niya. Sa tingin niya, mas gusto naman ni Annalyn na makasama ang tatay niya kesa sa kanila. Samantala habang nagmamadali si Giselle na magpunta sa bahay ni Robert, tinawagan niya si Zoe. Pinagalitan niya na baka si Zoe ang may sabi na wala doon ang daddy niya, kaya nakuha niyang magpunta doon. Pero pinaramdam ni Zoe na wala na silang kontak ng mami niya para hindi maghinala. Nalaman din niya na doon patungo si Giselle para pigilan ang mami niya. Nagbilin kasi si Giselle na wag hayaang makaalis ang mami niya.
Samantala, nakita na ni Moira ang dokumento. Tinawagan siya ni Zoe para ipaalam na nalaman na ni Giselle at papunta na siya sa bahay. Umalis na siya at dalhin na ang mga dapat dalhin. Noong paalis na si Moira ay pinigilan siya ng kasambahay. Tinulak ni Moira ang kasambahay. Inabutan siya ni Giselle. Hindi makakaalis si Moira. Alam niyang SPA ang hawak ni Moira. Nag-agawan sila at nakuha naman ni Giselle. Alam ni Giselle na may gagawin si Moira dahil kinuha niya ito ngayon, pero tinanong pa rin niya si Moira kung ano ang gagawin nito. Natawan na lamang si Giselle sa mga sagot ni Moira dahil hindi na niya ito magiging pag-aari dahil babawiin na nila ang karapatan ni Moira sa Apex. Mawawalan na ito ng bisa. Ayaw pumayag ni Moira na bawiin ang SPA dahil mula pa naman noon sila na ang nag-umpisa ng Apex. Naging maganda ang Apex dahil sa kanya. Pero sabi ni Giselle, siya rin ang dahilan kung bakit bumagsak ang reputasyon nito. Pero si Annalyn ang sinisisi ni Moira, pero hindi pumayag si Giselle dahil si Moira ang destroyer. Kaya nga siya tinawag na Moira the Destroyer. Sabi pa ni Moira, hindi na kaya ni Robert na magpatakbo ng ospital dahil kahit sa pagiging doktor nito ay hindi niya alam. Ginigiit rin ni Giselle na ospital ng pamilya nila ito at sila ang tutulong kay Obeng para magpatakbo nito. Nag-aral din siya abroad ng tungkol sa business, hindi lang si Moira na pinagyayabang niya. Nakikiusap naman at umiiyak. Pakunwari itong si Moira para pakiusapan si Giselle na wag nang kuhanin sa kanya ang Apex. Pinalayas na siya ni Robert at iniiwasan na rin siya ni Zoe. Apex na lang ang meron siya, wag naman kuhanin sa kanya at bawiin ito. Hindi naman uubra kay Giselle ang drama ni Moira dahil mas gustong gusto niyang bawiin ito kay Moira. Pinalayas niya si Moira sa bahay ni Robert. Sa kabilang banda, hinahanap pala ni Carlos si Annalyn para sabihin na aalisin siya sa team niya na mag-a-assist sa operasyon. Dahil hindi rin naman papayag si Annalyn sa mga procedures niya at wala siyang maitutulong, sabi ni Carlos. Pinagtanggol ni Lindon si Annalyn. Hayaan na makasama muna si Annalyn. Maraming matututunan si Annalyn kay Carlos at maaari siyang maging mentor ni Annalyn. Sabi rin ni Annalyn na pag-aralan na rin naman niya ang proseso ni Carlos. Alam na niya ngayon ito. Gusto niyang mag-assist kay Carlos pero iniwan sila ni Carlos. Samantala, nag-umpisa na nga ang operasyon. Kasama pa rin si Annalyn sa operasyon. May hindi naintindihan si Annalyn sa utos ni Carlos. Inulit niya ito. Nagalit naman si Carlos. Pinepersonal talaga niya si Annalyn. Nagpigil si Lindon kay Carlos na nasa kalagitnaan sila ng operasyon. Huwag niyang paalisin si Annalyn. Pinag-focus lang siya ni Carlos sa ginagawa niya. Ang sabi naman ni Annalyn, kaya nga siya umalis sa Apex dahil sa mga ganitong pangyayari. Tapos ganito rin pala dito. Mararanasan niya rin at magmumula pa mismo kay Carlos. Galit pa rin si Carlos. Pinapalabas niya si Annalyn sa OR. Wala siyang panahon sa drama ni Annalyn. Pinilit pa rin ni Lindon na lumabas na muna at mamaya na nila pag-usapan ito. Wala nang nagawa si Annalyn kundi ang lumabas. Sa teaser, malalaman ni Lynette mula kay Chang Susan na ang bali-balita at si Carlos ang nagpalabas kay Annalyn sa OR. Magtataka si Lynette at ano kaya ang mararamdaman niya sa ginawang ito ni Carlos. At yan ang pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!